Magandang umaga mga bata! Kamusta kayong lahat? Natutuwa ako na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan kahit na mainit ang panahon natin ngayon. At binabati ko rin kayo at dahil sa narating ninyo ang bahagi na ito ng aralin natin. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isa rin sa pinakamasayang parte ng ating aralin. Ngunit bago yan ay magkakaroon muna tayo ng isang laro. Maaari po bang pindutin ang thumbs up button sa inyong mga screen upang malaman ko kung ang lahat ay handa na ba sa ating aralin? Mukhang handang-handa na talaga kayo mga bata. Ngayon, ang lalaruin natin ay pinamagatan bilang Isaayos Mo Ako, kung saan ang bawat mag-aaral ay sasagutin ang mga katanungan na nakapresenta sa screen. At pagkatapos ninyong sagutan ito, ay bibigyan ko kayo ng isang puzzle piece. Bibigyan ko kayo ng 4 na katanungan at katumbas ng 4 na katanungan na ito ay isang puzzle piece na inyong bubuin. At pagkatapos ng mga tanong ay titignan nyo ang mga puzzle piece na ito at susubukan nyong buuin kung ano ang ibig sabihin ng mga larawan na ito. Naiintindihan ba mga bata? Ngayon ay simulan na natin ang paglalaro. Ang unang katanungan ay, anong anyong lupa ang kaninong tinataniman ng palay? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sagutin ang katanungan na ito. Tama mga bata! Ang tawag dito ay kapatagan. Para sa ating ikalawang katanungan ay anong anyong lupa ang maaaring pumutok at naglalabas ng lava? Tama! Ang sagot dito ay bulkan. At narito na ang ikalawang piraso ng inyong puzzle piece. Nahuhulaan niyo na ba kung ano ang ibig sabihin ng larawan na ito? Kung hindi pa, ari na tayong pumunta sa susunod natin na larawan. At ang ikatlong katanungan ay, panahon kung saan kadalasang naglalaba at pumupunta sa dalampasigan ang mga tao. Ano kaya ang sagot sa katanungan na ito? Tama! Ang sagot sa ikatlo nating katanungan ay tag-init. Dahil meron tayo, ilan nga ang ating panahon mga bata? Tama! At narito na ang ikatlong piraso ng puzzle piece na inyong makukuha. At para naman sa ika-4 na katanungan ay, ilang uri ng panahon mayroon ang Pilipinas? Tama mga bata! Ang sagot dito ay 2. Ang tinatawag natin bilang tag-araw at tag-ulan. Mahusay mga bata! Binabati ko kayo sa mahusay ninyong pakikilahok sa ating laro ngayong araw na ito. Nakuha nyo ba ang lahat ng mga puzzle piece? Kung hindi, ay nagagalit pa rin ako dahil sinubukan nyo pa rin na sagutin ang mga katanungan na aking binigay. Ngayon ay tingnan natin kung tama ba ang nabuo ninyo ng mga larawan. Tama mga bata! Ang larawan na inyong nabuo ay isang bundok. Sa tingin ninyo, ang bundok ba na ito ay matatagpuan sa Pilipinas? Hindi natin ito matatagpuan sa Pilipinas dahil ang bundok na ito ay matatagpuan sa Nepal at ang tawag dito ay Mount Everest. At kung makikita ninyo ang bundok na ito, ay mapapansin ninyo na ito ay pinapalibutan o ito ay pinapalibutan ng mga niebe. Sa tingin nyo ba ay tama ang kanilang ginagawa? Hindi siya tama dahil ang kanilang Sa tingin nyo ba ay tama ang kanilang ginagawa? Hindi siya tama dahil ang kanilang ginagawa
ay isang dahilan kung bakit nasisira ang ating kalikasan dahil dinudumihan nila ang isang lugar kung saan ay pinupuntahan lamang nila at binibisita. At ang nagiging dahilan nito ay nagiging pangit ang lugar na ito dahil puno-puno na ito ng mga basura. Ano kaya sa tingin niyo ang epekto ng pagtapon ng basura sa ating kalikasan? Ang maaaring epekto nito sa ating kalikasan ay pagkasira nito at pagiging madumi ng ating kalikasan. Ano kaya ang ating maaaring gawin upang pangalagaan ang ating kalikasan? Ang mga ibang dahilan o mga dahilan para maprotektahan natin ang ating kalikasan ay unang-una ay dapat pangalagaan natin ito. Ugaliin rin natin na magresiklo. Alamin natin kung ano ang mga bagay na nabubulok at di nabubulok. Ngayon, naiintindihan ba mga bata? Natutuwa ako na naiintindihan ninyo ang ating talakayan. Ngayon, ay meron ako dito inihandang mga iba't ibang larawan. At nais kong pagmasdan ninyo ang mga larawan na ito at sabihin sa akin kung ano ang tawag dito. Ngayon ay pagmasdan ang unang larawan. Ano ang nakikita nyo dito? Tama, ang nakikita nyo ay isang kapatagan. Ngayon naman ay pagmasdan natin ang ikalawang larawan. Ano ang napapansin nyo sa larawan na ito? Alam nyo ba kung ano ang tawag dito? Tama mga bata, ang tawag sa larawan na ito ay isang bulkan. Nakakita na ba kayo ng isang bulkan? Tama. Maaaring nakakita na kayo ng isang bulkan dahil may isang kilalang tanyag na bulkan na matatagpuan dito sa ating lugar. At ang tawag natin dito ay Bulkang Mayon. Ngayon ay tignan natin ang pangatlong larawan. May ideya ba kayo kung ano ang tawag dito? Ang tawag natin sa larawan na ito ay isang panahon na tag-init. Para sa ating ika-4 na larawan, ay may ideya rin ba kayo? O alam nyo ba kung ano ang tawag dito? Tama mga bata, ang tawag natin dito ay isang talon. At ang talon na ito ay matatagpuan natin sa Canada kung saan ay tinatawag ito bilang Niagara Falls. Para sa ating huling larawan, tinatawag naman natin ito na tama mga bata, ang tawag natin dito ay isang isla. Palakpakan ninyo ang inyong sarili dahil sa mahusay ninyong pakikilahok sa ating gawain. Ngayon ay pagbastan muli ninyo ang huling larawan. May napapansin ba kayo sa larawan na ito? Ano ang napapansin nyo dito? Gaya ng sinabi ninyo na ang larawan na ito ay tinatawag na isla. At kapag sinabi natin na isla, ay ito ay isang lupa kung saan ay napapaligitan ito ng tubig. Ang Pilipinas ay binubuo ng mga isla at ang tawag natin dito ay isang arkipelago. At ang ibig sabihin ng arkipelago ay isang pangkat ng mga isla ng mga magkakalapit sa isa't isa. At karaniwang matatagpuan ang mga arkipelago sa karagatan at nabubuo ito sa pamamagitan ng iba't ibang proseso tulad ng vulkanismo, paggalaw ng tectonic plates, pagangat ng lupa, at iba pa. At ang bansa natin, ang Pilipinas, ay isang arkipelago na mayroong libu-libong mga isla at pinag-uugnay ng mga dagat at ng karagatan. Ngayon, ay pagmasdanin niyo ang mapa. Maaari niyo bang sabihin sa akin kung ano ang 3 pangunahing pulo ng Pilipinas? Tama. Ang 3 pangunahing pulo ng Pilipinas ay ang Luzon, Visayas at ang Mindanao. At kung mapapansin ninyo, ng iba't ibang bansa sa ating mundo ay may iba't ibang katangian.
tulad ng pagkakaiba ng kanilang pisikal na katangian. Ngunit, bago tayo dumako dito, ay may idea ba kayo kung ano ang ibig sabihin ng heograpiya? Kapag sinabi natin na heograpiya, ay ito ang pag-aaral sa mundo o tungkol sa mundo katulad ng lupain, anyong tubig, klima, likas na yaman, at kung paano ito nakakaapekto sa mga tao. Ito ang ugnayan ng mundo o yung katangian ng mundo at ng mga tao at kung paano ito nakakaapekto sa atin. Ito ay pag-aaral o ng heograpiya. Ngayon ay titignan naman natin kung ano ang pisikal na katangian ng ating daigdig. At base sa larawan na prinesenta ko kanina, ay may idea ba kayo kung ano ang pisikal na katangian ng daigdig? Ang ibig sabihin ng pisikal na katangian o katangiang pisikal ng daigdig ay ito ay tumutukoy sa mga likas na bagay na makikita natin sa ating mundo. Tulad na lang ng mga anyong lupa, tulad ng bundok, burol, at kapatagan. May idea pa ba kayo pag sinabi natin na pisikal na katangian ng daigdig? Kung mayroon tayong anyong lupa, ay meron rin tayong, tama, meron rin tayong anyong tubig. Ang anyong tubig ay uri ng heograpiya na binubuo ng mga katubigan tulad na lamang ng lawa, dagat at karagatan. Kapag sinabi naman natin na ang lupa ay ito ay tumutukoy sa iba't ibang likas o hugis ng anyong kalupaan dito sa ating mundo. Ito ay isa ring bahagi ng pisikal na katangian ng ating daigdig. Katulad ng sinabi ko kanina, ay mayroong iba't ibang uri ng anyong lupa. At uumpisahan natin ito sa bundok. Ang bundok ay isang pagtaas ng lupa sa ating daigdig. May mga matatarik itong bahagi at hamak na mas mataas kaysa sa burol. Ito ay isa sa halimbawa ng bundok. At ang pangalan ng bundok na ito ay Bundok Apo, na tinagurian ng pinakamataas na bundok dito sa Pilipinas. At ang ating susunod na anyong lupa ay tinatawag natin na burol. At katulad ng sinabi ko kanina, ang burol ay higit na mas mababa kaysa sa bundok. At ito ay may pabilog na hugis na tinutubuan ng mga damo. At isa sa tanyag na burol dito sa ating bansa ay ang tinatawag natin na Chocolate Hills na matatagpuan natin sa Bohol. Dumako naman tayo sa susunod natin na halimbawa ng anyong lupa. At ang tawag natin dito ay isang kapatagan. Nakakita na ba kayo mga bata ng isang kapatagan? Ang kapatagan ay isang malawak na patag na ginagamit rin natin sa pagtatanim ng mga palay o ng mga gulay na siyang ginagamit natin o kinakain natin upang tayo ay mabuhay. At ang isang halimbawa ng kapatagan ay ang kapatagan na matatagpuan natin sa Lanao del Norte. At ito ay at kung makikita ninyo ay ginagamit ito upang taniman ng mga palay. At ang ikatlo nating anyong lupa ay tinatawag natin bilang pulo. Tulad ng sinabi ko kanina, ang pulo o isla ay binubuo ng isang lupa na pinapalibutan ng mga tubig. At ang Pilipinas ay isa sa halimbawa ng bansa na binubuo ng mga madadaming pulo. Ito ay bahagi ng lupa na mas maliit sa isang kontinente na pinapalibutan o pinapaligiran ng mga tubig. Narito ang larawan ng Pilipinas na kung saan ay makikita ninyo na ito ay pinapalibutan ng mga tubig. Ang bulkan naman ay isang uri ng bundok sa ating daigdig na meron itong isang bukana kung saan lumalabas ang mga tunaw na bato galing sa ikaliliman ng ating daigdig.
may dalawa tayong uri ng bulkan, mga bata. At ang una ay tinatawag natin isang tahimik kung saan matagal na ito hindi sumasabog o dormant, tulad na lamang ng bulkang Makiling kung na matatagpuan natin sa lalawigan ng Laguna. At ang ikalawang uri naman ng bulkan ay tinatawag natin bilang isang aktibong bulkan na kung saan ay maaaring pumutok o sumabog ito anumang oras. At ito ang larawan ng bulkan ngayon na isa sa pinakaaktibong bulkan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang lambak naman, mga bata, ay isang patag na lupa sa pagitan ng dalawang bundok o burol. Ito ang larawan ng lambak na matatagpuan natin sa Cagayan. At ang talampas naman ay isang mataas na lupa na may patag sa ibabaw. Ito rin ay ang patag na bahagi ng talampas ay tinatawag natin bilang mesa. At ang halimbawa nito ay ang talampas na matatagpuan natin sa Bukidnon. Ngayon, natapos na tayo sa mga uri ng anyong lupa. Ay maaari ba kayong magbigay ng mga iba't ibang anyong lupa na alam ninyo? Ang mga halimbawa ng anyong lupa ay tulad na lamang ng bulkang Taal at ang bulkang Bulusan. Ano nga ulit ang halimbawa ng mga anyong lupa? Ngayon, natapos na tayo sa mga iba't ibang uri ng anyong lupa. Ay maaari nyo bang sabihin sa akin kung ano ang mga iba't ibang anyong lupa na inyong alam? Tama! Ang mga halimbawa ng anyong lupa ay tulad na lamang ng bulkang Taal at ng bulkang Bulusan. Ngayon ay ano nga ulit ang mga iba't ibang halimbawa ng anyong lupa? Ang mga iba't ibang halimbawa ng anyong lupa ay tulad na lamang ng talampas, bundok, burol at bulkan. Ngayon naman, at dahil tapos na tayo sa mga anyong lupa, ay dadako na tayo sa mga anyong tubig. At tulad ng sinabi ko kanina, kapag sinabi natin na anyong tubig, ito ay nangangahulugan ng pagtitipon ng mga tubig o asin o tabang na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa mundo. Katulad na lamang ng karagatan, dagat, look, hipot at channel. Ngayon ay dumako tayo sa pinakamalaking anyong tubig na tinatawag natin bilang karagatan. At ang halimbawa naman nito ay ang dagat Atlantiko o karagatang Atlantiko at karagatang Pasipiko. At kung inyong mapapansin ay hindi naghahalo ang dalawang dagat na ito sa kadahilanan na ito ay binubuo ng iba't ibang tubig. At kahit kailanman ay hindi ito maghahalo dahil hindi sila sakto sa isa't isa. Kung makikita ninyo sa larawan natin ay hindi naghahalo ang karagatang Atlantiko at ang karagatang Pasipiko. At kapag sinabi natin karagatan, ay ito ay isa sa mga pinakamalaki o ito ang pinakamalaking anyong tubig na matatagpuan natin sa ating mundo. Ngayon ay pumunta naman tayo sa dagat, kung saan ang dagat ay mas maliit kaysa sa karagatan. At ang halimbawa nito ay ang dagat Celebes at ang dagat Pilipinas at ang dagat Sulu. Ang Luok naman ay isang malaking bahagi ng katubigan na papasok sa kalupaan. At ang halimbawa nito ay ang Luok na matatagpuan sa Maynila. Para sa ating susunod na anyong tubig ay ito ay tinatawag natin bilang talon, kung saan tumutukoy ang talon tungkol sa tubig na umaagos mula sa mataas na lugar na tulad ng isang bundok. At ang halimbawa ng talon na matatagpuan natin sa Pilipinas ay ang Maria Cristina Falls at ang Tinago Falls. Ang ilog ay isang mahaba at palikulikong anyong tubig na tumutuloy sa dagat. At matatagpuan natin sa Pilipinas
ang dalawang tanyag na anyong tubig o ilog na tinatawag bilang Ilog Cagayan at Ilog Marikina na matatagpuan natin sa Maynila. At para sa bukal, ito ay tubig na nagmumula sa ilalim ng lupa. At isa sa tanyag na hot spring na matatagpuan sa Bicol ay ang TB Hot Spring. Ang Lawa naman ay isang anyong tubig na napapaligiran ng lupa. At ang halimbawa nito ay ang Seet Lake at ang Taal Lake, na kung mapapansin nyo ng Seet Lake ay isang lawa na kung saan ito ay hugis puso, samantala ang Taal Lake naman ay hugis bilog. Ngayon ay dumako na tayo sa ikahuli nating anyong tubig at ang tawag natin dito ay isang kipot. At kapag sinabi natin kipot, ay ito ay isang makitid na daang tubig na nag-uugnay sa dalawang malaking anyong tubig tulad ng dagat o karagatan. Katulad na lamang ng kipot ng Iloilo at ng kipot ng San Juanico. At dahil tapos na tayo sa mga halimbawa ng anyong lupa at anyong tubig, ay maaari ba kayong makapagbigay sa akin ng mga halimbawa ng anyong tubig at anyong lupa na inyong alam? Mahusay mga bata! Ang mga sinabi ninyo ay mga halimbawa ng anyong lupa at anyong tubig. At alam nyo ba kung ano ang dahilan kung bakit meron tayong iba't ibang anyong lupa at anyong tubig? O kung ano ang rason kung bakit mayroon tayo nito? Tama, mayroon tayong ganitong uri ng anyong tubig at anyong lupa sa kadahilanan ng ating klima at panahon sa Pilipinas. At tingin ninyo, ano kaya ang tawag sa panahon na ating nararanasan sa mahabang panahon? Ano kaya ang tawag natin dito mga bata? Tama, ang tawag natin dito ay ang klima o tinatawag natin bilang pangkahalatang o pangkalahatang kalagayan ng panahon sa isang lugar o bansa. Ito ay ang pangmatagalang kalagayan ng panahon na mararanasan o nararanasan ng mga tao. Samantala, ang panahon naman ay tumutukoy sa kalagayan ng kapaligiran. Ito ay tumutukoy sa kalagayan ng ng hangin. Samantala, ang panahon naman ay tumutukoy sa kalagayan ng kapaligiran. Ito ay tumutukoy sa kalagayan ng hangin, ulap, temperatura, at ulan na pabago-bago sa maikling panahon o maaari sa isang araw. Kapag mahabang panahon at hindi nagbabago, ay ito ay tinatawag natin bilang klima. Kapag sinabi naman natin ng panahon, ay ito ay pabago-bago sa isang araw, buwan o linggo. Naiintindihan ba mga bata? Ngayon, isipin ninyo na kayo ay nasa isang bansa kung saan nakararanas ng taglamig o ng niebe. Sa tingin ba ninyo ay ano kaya ang mga maaari natin gawin upang maprotektahan natin ang ating sarili sa labis na ginaw o lamig? Tama mga bata, ang maaari nating gawin ay magsuot ng mga makakapal na damit tulad ng jacket o kaya maaari rin tayo magsuot ng gloves or bonnet. Sa inyong palagay, kung ang Pilipinas ay makararanas ng ibang klima tulad ng taglamig o pag-ulan ng niebe, ay kakayanin ba natin ang ganitong panahon tulad ng mga nangyayari sa Amerika o sa ibang bansa? Maaaring hindi natin kayanin ang malamig na klima dahil hindi sanay ang ating katawan sa sobrang lamig at ang iba ay hindi kayang bumili o lagyan ng pampainit ang kanilang mga bahay. Napapansin niyo ba ang pagbabago ng ating panahon, mga bata? Sa tingin ninyo, ano kaya ang dulot ng mga pagbabago na ito? Tama,
Ang climate change ay nakakaapekto sa ating panahon dahil paminsan-minsan nagiging labis o malala o hindi natin natatansya kung ano ang magiging panahon sa susunod na mga araw o linggo. Nagiging mainit ang temperatura natin at maaaring nagiging malakas rin ang mga bagyo dulot na lamang ng climate change. Pagmasdan ang larawan na ito. Ano kaya ang mga sanhi nito? Ang iba't ibang sanhi nito ay mga iba't ibang gawain na ginagawa ng mga tao tulad na lamang ng pagsusunog ng mga plastik, pagtatapon ng basura kung saan-saan at sa maling tapunan, at kung mapapansin ninyo na ang ating mundo ay painit ng painit dulot na lamang ng pagnipis ng ating ozone layer. Sa tingin ninyo, ano ang mga dapat nating gawin upang pangalagaan natin ang ating likas na yaman o ang ating kalikasan? Nararapat lamang na alagaan natin ang ating kalikasan o likas na yaman dahil tayo ang nakakaranas sa anuman na mga mangyayari o bunga dulot ng ating hindi pag-alaga ng ating mga likas na yaman. Tulad na lamang ng labis na bagyo, labis na pagbaha, at pagbabago-bago ng panahon o ng climate change. At dahil sa tapos na ang ating talakayan, ay magkakaroon tayo ng simpleng aktibidad. Nais ko na palakpakan ninyo ang inyong sarili dahil natapos ninyo ang ating talakayan ngayong araw na ito. Ngayon ay meron akong larawan ng mga anyong lupa at anyong tubig. At nais ko na alamin ninyo ang tawag o katawagan sa mga anyong lupa at anyong tubig na ito. Maaari ninyong tignan kung tama ang inyong sagot sa susunod na pahina ng video na ito. At nais kong isipin ninyo ang katanungan na ito at sagutin. Ano ang pangarap ninyong anyong lupa at anyong tubig sa ibang bansa na nais ninyong puntahan? Pagkatapos ay nais ko ilagay ninyo ang inyong sagot sa comment box at sagutin ang susunod na mga katanungan. Ano ang tawag sa anyong lupa o anyong tubig na inyong naisip? Saan ito matatagpuan? Bakit ito ang pinili mong lugar? At ang huli nating katanungan ay sa paanong paraan mo mapapangalagaan ang lugar na ito? At base sa inyong mga sagot ay nais ko na ipahayag o isipin ninyo ang mga nais ninyong sabihin sa mga tao na pupunta sa iba't ibang anyong lupa at anyong tubig na inyong sinabi. Ano ang nais mong sabihin upang mapangalagaan nila at maprotektahan ang mga anyong lupa at anyong tubig na ito? Pagkatapos niyan, o pagkatapos niyong isipin kung ano ang mga iba't ibang paraan kung paano nila pangangalagaan ang mga anyong lupa at anyong tubig na ito, ay nais ko na ihulog ninyo ang inyong mensahe sa loob ng garapon na ito na pinamagatan natin bilang liham para sa mga manlalakbay. Ilalagay ninyo ang inyong mga mensahe sa NGL link na aking ilagay dito sa screen at pagkatapos nito ay akin ito ipagsasama-sama upang ilagay sa My Love Jar para ating maipadala ang mga mensahe na ito. Dahil sa tapos na ang ating talakayan ay sino sa inyo ang makapagsasabi kung ano ang pinag-aralan natin sa araw na ito? Tama mga bata, ang pinag-aralan natin sa araw na ito ay mga iba't ibang anyong lupa, anyong tubig at kung ano ang mga nakaapekto kung bakit ito binubuo at kung paano natin mapapangalagaan ito. Para sa pagtatapos natin ng gawain ay nais ko na ilagay ang inyong sagot sa comment box sa baba ng video na ito. Isusulat nyo lamang
ang T kapag ang pahayag ay tama at M kung ito ay mali. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod muli. Paalam mga bata!